Ako si Yani, dating kusinero, na ngayon naging isang full-time dog breeder. Hilig ko ang magluto, ganoon din ang pag-aalaga ng mga aso. Pero ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, ang magmotor at pumunta sa magagandang lugar. Kaya tara, samahan niyo ako. Kamusta? Bali mo nakaraan, no? Ang gamit nating motor si King Yani. So ngayon nag-upgrade tayo ng Raider 150 pa rin, pero FI na siya. So ito yung bagong unit natin ngayon. Ito yung bagong bibisan natin. So sana maging mabuti sa atin tong unit na to. Syempre ingatan din natin siya, di ba? So maganda pa naman yung mga flarings niya, makinis pa. Although syempre kapag mga second hand may mga minimal talaga siyang dents. So common na yan kapag second hand. So bali ito, second owner tayo. Ang nangyari nga pala kay King Yani ay nakipag-swap tayo dito. So nag-swap kami ng may-ari nito. Then nag-add na lang ako ng mga papabor sa kanya kasi nga mas mahal naman talaga ang Raider FI. So yun, pakita ko lang, share ko lang sa inyo yung bagong unit natin na soon sana mabihisan natin siya, na hindi naman kasing pogi ni King Yani, no? Kasi sobrang talaga nabuhusan ko ng panahon yun nun eh, kaya medyo napapogi natin siya ng ganon. Kumbaga nakakapag head turner yun. sa mga nakakita, sa mga na-appreciate yun. So talaga nililingon din talaga nila. Nagdadalawang tingin sila. So nakatuwa lang, no? Kahit yung nagdi-deliver tayo dun sa trabaho, di ba? Yung mga guard. Yan. Ayala, bilis. Ay, salamat. Thank you. Bakit ko na pinang-deliver to? Pansinin siya ng mga guard eh. Anyway, nakakamiss lang si King Yani. So move on, ganun talaga. May mawawala, pero may darating. Which is eto, ay na tayo. So ito, hindi ko alam kung anong umpisahan ko, pero naglabas na ako ngayon ng tools. Bali, mag-start na akong, una siguro sa lahat lilinisan ko to. Babaklasin ko yung buong flarings, tapos then check sa mga dapat i-check, like throttle body or kung ano-ano man, kasi importante yung throttle body nito. Check. So yun, let's go. So dito, pasilip natin. So lilinisan natin to. Madumi talaga siya. Okay, kitang kita naman. Ayan. So punasan lang natin to. Actually, ang dami ko pang aaralin sa kanya, kasi bago lang siya sa akin. At may ganito, pamunas dito to. Ayan, so nakalas na natin. Dumi niya, oh. Grabe, alika po. Pati yung chassis. Oh, grabe. Kaya ako talaga binaklas to. Ito yung main target ko malinisan. Itong throttle body niya. So nakuha na natin yung throttle body niya. Ito, pupunasan ko. Grabe. So linisan ko muna to.
Ito, check nyo yung diferensya nito. Yung sobrang alikabok na ipon niya. Ito yung napunasan ko na. Grabe kintab, no? Bumalik siya sa pagka-brand new. Tapos tingnan yung kabilang side. Ayan, no? Ayan, no? Chukuk! Grabe, oh. Pero okay lang yan. Hands-on naman tayong mag-ano ng motor natin. So, iisa-isayin natin yan lilinisan. Tsaka para ma-familiar tayo dito sa kaha at buong laman nitong FI kasi galing tayo ng carb. So, tara, tuloy natin to. So, yun, nalinis na natin yung throttle body natin. Ayan. So, hindi ko na napakita kung paano linisin. Pero gumamit ako ng carb cleaner. So, pumunta ka sa shop para magamit, and then yung pang-spray din nila hiniram ko. So ngayon magdi-DIY tayo ng pang-reset ng ng ECU. So ito yon, which is binunot ko na yung takip nya. So dapat daw dito pag naglinis ka ng throttle body, i-reset mo siya. So ang gagawin natin, re-reset natin. Papasok lang natin tong DIY wire na to dito. Yan. Sana tama itong ginagawa ko. Nangalikot na naman ako ng motor. So ayan, nalagay na natin. Ganyan ang mangyari. Tapos dito i-on natin to. Pag on natin, kailangan 00 yung nakalagay dito sa panel. So ito, napanood ko lang din to sa YouTube. Sa YouTube University. So okay naman, tama rin naman. So check natin. Ayan, naka 00 nga. Yun, umilaw na. Pagkapatay niya, release, then off. So yun, na-reset na natin siya. So patanggalin na natin to. Bago nyo tanggalin to, off muna yung susi, ah. Alright. So ayan siya. On naman natin to ngayon. Tingnan natin kung may tutunog dito sa gilid. So kasi yun yung niya, indicate na nag-ano na nga siya, nag-reset. Ayan. Meron, di ba? So antayin lang natin mawala yan. Ayan, tapos na siya. Wala na. At bumalik na yung digit niya, which is yung tinakbo niya, 24,780. So ngayon, pwede na tayo mag-start. So sana tama itong ginagawa ko. IFI. Ganito daw talaga to, hanggang 3 beses. Yung iba 2, yung iba 3. So tingnan natin kung totoo. Pangalawa. Sana tumatlo lang. Ayaw. Alright, yun na yun. Let's G na. Na-reset na natin siya. So ngayon, dahil binago natin yung, nilinis natin yung throttle body, check naman natin yung minor niya. Ayan, oh. So mababa yung minor natin. Kita nyo, namamatay siya. So yun yung i-adjust natin. Dito lang yung sa throttle body rin. Pakita ko na lang din. Ito yung throttle body. So based dun kasi sa carb type na nagagalaw-galaw ko noon, may pinipitcha dito ang idle screw. So which is ito, may idle screw naman siya. Bali dito nag-turn 1 na ako. Sa pag-start natin, titignan natin kung magkaka-minor na siya. Kasi kanina namamatay, di ba? Wala siyang minor, totally 0. So ngayon naka-1 siya. Start na natin yung engine. So yan, start na natin yung engine. Alright. Tapos start. So makikita nyo naka number 1, oh. Ayan, oh. I-rep ko, tataas siya, diba? So ayan, naka 1. So painitin lang natin yung makina bago tayo mag-adjust. Kailangan naglalaro yan sa 1.5. Yan, pagkita ng 1 tsaka 2 dapat nakapwesto yan. 1.4 to 1.6. So ma-perfect natin 1.5. Very good. So painitin lang muna natin. Yun, so good morning.
Pasensya na kayo sa boses ko mga chong kasi nakaraan lang kaso ako. Bali gumaling lang ako kasi nagkaroon na tayo ng Raider 150 Fi, no? So yun nga yung boses ko, medyo palyado. At eto nga pala, day 2 na natin ng paglilinis ng buong chassis, laman loob nitong nakuha natin. Kasi kung makikita nyo dun sa unang video, napakadumi niya. Goods naman, pati yung chassis nalinis ko na rin, ang kinis pa niya, kinaganda, wala rin siyang hinang o parang bakas ng pagkakasemplang. So yun yung pinaka-importante sa chassis natin, na wag bumaliko at pahinangan, no? So yan, importante dyan. Sa makina naman niya, malinis. So buong buo pa yung mga gasket niya, halatang hindi pa siya nabuksan. Ayan, kung marunong kayong mag-check din ng ganito, ayan, titingnan nyo mabuti kasi may magaling na mekaniko na halos hindi mo mahalatang napalitan yung gasket, no? Pero dito naman, kumuha rin naman tayo ng expert na magtitingin before natin na ipag-deal o na ipag-swapping doon sa Raider 150 natin na si King Yani. Goods naman to, sinilip naman niya. So wala rin siyang leak o tagas ng langis. Maganda pa ang makina. Dito sa part na to, hindi ko pa to nalilinis. So dadaanan ko pa to mamaya. Inuna ko lang tong bandang laman loob kasi mas importante malinis to bago mo ibalik yung mga kaha niya, and then proceed tayo sa mga ganto panlabas. So sa ngayon tutuloy ko lang to dito, tapos update ulit tayo mamaya. Bali tinanggal ko na nga rin pala yung ECU niya kasi napakadumi, sobrang dumi niya. Dito siya nakasiksik. So ito yung ECU niya, stock, malinis na. Ayun, may natira bang mga dumi-dumi konti sa gilid-gilid, hindi naabot ng daliri ko, pero goods na yan. So tara, tuloy na natin. Next naman natin i-bleed tong tong brake, rear brake natin. So ito yung brake master na bleed ko na. Natanggal ko na yung luma, nalinis ko na rin tong cap. So pansamantala tinali ko muna dyan para mapagsalin tayo ng brake fluid dito na maayos. Naka-ready na rin yung saluhan niya doon, improvise. Para hindi siya tatalsik pa ganun, baka abutin pa yung mata natin, no? So yun, tara, pasali ko na muna. Hindi ko na mapapakita to, pero meron naman na ako mga nagawang pagbibleed niyan dyan sa natin, video natin. Hanapin nyo na lang, dali lang naman. Umpisa na natin to. So yun, bali day 4 na ng pagkakalkal natin dito. So tapos na tayo maglinis doon. Dito naman tayo sa front shocks. Magpapalit na rin ako ng bearing yan. Tinanggal ko na rin yung dalawang tinidor or yung tinatawag na telescopic. At andito siya, papakita ko sa inyo kung gaano kadumi. Tapos sobrang lambot ng bounce niya. Maganda yung bounce, malambot, pero sobrang lambot naman. So magdadagdag tayo ng langis. Bali ang nakuha ko dito is 4 ano bang tawag dyan, 4 cup. Ayan, bali 4 cups ang nakuha ko, no? So nasa 4 siya naguhit. So gagawin ko, pag binalik ko yan, gagawin kong 6 cups or 5. Yan, madagdagan lang yung tigas niya konti. So yun, lilinisan ko lang yan, then babalik na natin yan. Hugutin ko na rin yung isa. Ay, hugutin. Bubuksan ko na rin tong isa para malinisan natin. So hindi ko na muna ipapakita paano linisin. Sabon tsaka tubig lang naman yan. So yun, tara. At yun, after ko nga palang masabunan, malinis ng maayos yung mga telescopic natin, eto, isa-isa ko na silang binubuo para maibalik na natin sa ating motor, para magamit na natin. Kasi sa mga darating na araw, magpapa-change owner tayo, tsaka paparehistro. So abangan nyo yun, panoorin nyo kung paano iproseso ang pag-change owner. Sana ma-change owner ko sa pangalan ko yung motor na to.